So merong naka-caught in the act na ang mga appointee sa palasyo ay mahihina ang ulo. Actually, malimit na natin itong marinig kay Queen Boljakera. Meron daw diyang tomboy na appointee na PA lang naman dati ng Charis ba yun si Charis? PA lang daw siya ni Charis pero nabigyan ng posisyon. Ngayon daw ang bahay ay mansion na. Like nakapagpatayo na ng milyon-milyong bahay. Oo, mga dugyots naman daw yan ang paghitsura, sabi ni Queen Boljakera, di ba? Appointee lang naman para mga yusek asek siguro. Or kung ano man, sa opisina ng, sa palasyo, sa opisina ni Charis, kung saan saan. Di ba, mapatomboy, mapababae. Parang mga tutulong lang daw yung iba. PA nga, personal alalay. Or personal assistant. O baka mamaya kasambahay lang ng mag-asawang kuting at johas ever. No? Or kuting at butod, di ba? Tapos, syempre, binigyan ng posisyon. Oh, ay Diyos ko, speaking of, hindi lang po yung nakaharap namin nung unang patawag sa amin sa Malacanang na i-ready ko lang yung ating ipapakita sa inyong post. Kung bakit sinabing parang ang hihina ng ulo ng mga... nagsorry ang mga itay. Nagsorry ang mga itay talaga. Nakakaya talaga. My God. Hinawakan ng mga inappoint ng pusa. Yung posisyon na hinawakan din ng inappoint ni PRRD. Ay, wala talaga kuya. Below mediocre talaga. Yung mga inappoint kasi ni Pangulong Duterte, alam nyo naman yan, di ba? Sabi nga ni PRRD, ang grado niya nung nag-aaral siya sa San Beda, 75. Passing grade lang. Tumunog ang cellphone. Baka may pakulay. Salamat kung sino man yan. Or baka tumutunog lang talaga yan, no? Kasi yung nakaraan, nakala ko may pakulay, wala pala. Okay. Pero kung meron man, salamat. Yung mga inappoint ni PRRD sa mga posisyon sa palasyo ay mga excellent mga classmates niya ng mga honor students, mga batchmates, di ba? Mga bigatin. Kahit yung mga USEC, ASEC, talagang di kalibre. Tapos, syempre, pagkatapos ng term ni PRRD, tapos din ang trabaho ng mga appointees, di ba? Karapatan naman ng susunod na Pangulo na mag-appoint ng mga tao niyang pagkakatiwalaan. Baka yan ang qualification, kailangan mapagkakatiwalaan ka. Pero syempre kay PRRD, hindi ka lang pwedeng napagkakatiwalaan, kakilala niya halimbawa, or alam niya yung performance dati sa government, dapat din talaga ay hindi mapapahiya si PRRD. Siguro maganda yung, di ba, maganda yung class standing nung mag-aaral pa. Or maybe nung nagtatrabaho na sa gobyerno, kilala din sa performance. Or maybe, maganda yung tinapos nga, baka abogado, di ba? Tapos ngayon mga pinagsisisipa yung mga lawyers. Ang daming nasipang mga lawyers. Ay syempre, karapatan naman ng sumunod na Pangulo na palitan yung inappoint ni PRRD. Regardless kung sila ay, di ba, mga tawag dyan, mga anong tawag sa, may term dyan gumraduate with flying colors, or maybe mga, di ba, yung mga nabigyan na ng mga maraming awards sa kanilang performance sa trabaho, ganyan. So, ano ite? Ay! May nagpakulay nga. Thank you, ate ko from Anemica. Okay. Ayan. Hold on. Open ko lang to. Ating topics. Alright. Ay, kailangan ko yan. Ate ko from Anemica, no? Kailangan sulitin ko ang bakasyon ko. Mura-mura ang bigas din, no? Hindi katulad sa Katagalogan, ang mahal ng bigas. Ginoon ko. Okay. So, yun nga po. Ang mga naka-appoint daw ngayon ay nakapagpatayo na ng magagandang mga bahay. Pero, mga katulong lang naman daw yun ng kuting at butod. Yung iba dun, mga personal alalay, baka mga yaya. Ay, yaya nga! Naku, may yaya ko na rin din. Oo, may yayang na-appoint, no? Mutik-mutik ka na rin ma-appoint si Pokla ang oily. Si Taning. Ay, wala namang tinapos si Taning. Mabuti na lang, hindi in-appoint. Siguro, naaalibadbaran si Butod dahil yakap ng yakap. Mahilig yumakap si Taning. Hoy Taning, nayakap mo na ba si Kuting? Parang wala pa akong nakitang may picture ka na yapos-yapos mo si Kuting. Ang nayapos mo pa lang so far si Butod. At take note, si Taning kasama sa private jet yan. Right?
Oo, nakita ko dati may picture si Taning with anak ni Ahas at saka with Ahas sa private plane. 'Di ba? So, talagang social climber si Anes. Also, nung pumunta kami sa palasyo, hindi lang yung mga na-appoint doon ang nahumarap sa amin na parang hindi naman talaga mga Hoy, atinista nga pala yung isa pero hindi halata. Mukhang amoy kulo, balhakan pa ang make-up. Ang lalaki pa ng pores niya. Parang sungkaan. Charot. Sino pa? Yung leader ng mga Ensaymada vloggers. Nakwento ko na to sa inyo kung matagal ko na kayong followers. Yung leader ng Ensaymada vloggers, mukha lang talaga siyang mayordoma. Sorry sa mga mayordoma dyan. Sorry na. As in mga, yung held ng mga, head ng mga help, okay? Head ng household, kasambahay, ganoon, mayordoma. Na kapag nagsasalita, Diyos ko po, ang mga kanin-kanin din, no? Hindi alam, may mga nakadikit na kanin. Kausap nga namin yung mga appointee sa, syempre, nung ako'y Ensaymada vlogger pa, mga ate at kuya, nung pumunta kami sa, sa palasyo, di ba, kasama namin yung handler namin, yung parang leader namin, ganyan, ano? Yung nag-handle ng mga Ensaymada vloggers. So, kaharap namin yung mga appointed sa palasyo, yung mga ASEC, USEC, ganyan, at saka mga secretaries, tapos yung mga kaharap, syempre, ang aming impression sa mga appointees ay talagang bongga, pero yung leader namin habang nakikipag-usap, lumalantak ng Shanghai at saka ng fried yung egg omelette, tapos may kanin din, yung kanin mga nakadikit din tapos pag nagsasalita, pasintabi sa kumakain dyan, pag nagsasalita nabubuo na ang laway sa gilid. Yun yung aming leader, isa sa mga leaders namin ng Ensaymada vloggers. Actually hindi siya vlogger, pero tao siya ng mag-asawang kuting at butod, di ba? Siya yung nakatoka para hawakan ang mga vloggers. And habang kami nakikipag-usap sa mga bigating tao sa palasyo ay syempre, parang lunch meeting. Diyos ko, yung aming leader, yung aming handler, Diyos ko po, ang mga kanin-kanin, nandini. So, dugyo I mean, hindi naman ako talaga sosyalera, pero walang ka-fines-fines. Hindi cultured itong aming leader. Anyway, pinalampas ko yun, pero may nakahalata pong talaga. At eto nga po yung pag-uusapan natin. Hindi lang po parang mga dugyot, hindi lang po parang mga tendera sa kalye. Sorry. Hindi lang mukhang mga vendor yung mga nakaupo ngayon at pinagkakatiwalaan ng ano kaya ang qualification? Bakit ganito yung mga empleyado sa palasyo, di ba? So, eto po yung post na nahagilap ko. At kinorek na nila yung kanilang pagkakamali dito, mga ate at kuya ha. Take note kung anong opisina sa palasyo yan. Diba? Yung akala nila may mga amnesia, sabi ni Yu Chang, may mga amnesia mga tao, may Google na mga mare, one click and makikita mo na kaagad mga bituka ng bawat isa. So yung 'di ba, yung history ng mga siguro mga politiko, even celebrities, makikita mo na sa Google, 'di ba? Kung magaling ka lang maghalungkat, magkalkal, mag-research, available naman online. All you have to do is just verify kung yung source ng info mo ay mga websites na credible. Usually dapat kapag nagre-research, mas credible kasi yung mga websites ng universities, even yung websites ng government, 'di ba? So ayan. Mga libakera lang. Pag sinabi mong mga libakera, mga chismosa yun, di ba? Ang mga nakaupo sa palasyo. So, may post po dito, may mga screenshots, na pinuna ng dating appointee ni PRRD, to si Miss Pebbles Duque. Verified account yan. PCOO or Presidential Communications Office. PCO nga lang yung nilagay niya, di ba? Fake news! Dapat di ba? Exclamation kaagad, gigilin. Fake news! So ano ba yung fake news na itong mga nasa screenshot? Silipin muna natin bago natin basahin yung article ni Miss Pebbles. Zoom natin kasi maliit masyado. Ito yung post ng Presidential Communications Office. Siguro talaga nakamasid itong very 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 alert or whatever. Diligent kung ano man ang tawag. Itong si Miss Pebbles, dating appointee ni PRRD,
na 50 minutes pa lang na na-post ng PCO or Presidential Communications Office, na screenshot niya na agad at na-share na niya, di ba? O, 40 taon, ito ang pagsusulat ng ng mga nasa opisinang yan, ng mga appointees, di ba? Ng pusa. 40 taon mula noong kasi ang napansin ko rin mga ate at kuya, very mahilig sila mag-sensationalize ng article. Hindi sila hindi kasi ang pagsusulat naman po lalo kung news, ito Presidential Communications Office. So parang dapat nagsusulat ka lang, 'di ba? Sasagutin mo lang yung WH question. So parang 5 W's at saka H, no? What, when, where, why. Di ba ganoon? When, what, when, where, why, ano pa? May isa pa yatang W. And then yung how, yun yung H. Ganun lang, sagutin mo kung ano yung balita, ano yung balita, ganyan. Bumiyahe, kailan, or when, kanina, where, sa Saudi, di ba? Doon galing yung presidente. Gusto ko, ginoo ko. Pati yata ang mga Arabo, binubudol daw niya. But that's another topic. Binubudol daw ni pusa yung mga Arabo, kaya nakapag-uwi ng bilyon-bilyong dolyar. Ang tanong na iuwi, pledge pa lang yon, pangako pa lang yun ng mga Arabo, no? Excuse moi. So ano pa ba? Why? Bakit bumiyahe? Para daw i-alok ang Maharlika Investment Fund or Maharlika Wealth Fund. And then how? By, di ba, bakit how? Siguro by sabihin natin by showing a potential potential profit, ganyan, no? Nagpakita siguro si pusa ng graph na ganito ang magiging takbo ng graph natin or whatever. Kapag ka nag-invest po kayo dito mga Arabo, no, talagang itong aming Maharlika Investment Funds ay siguradong pataas ang direksyon ng, 'di ba, ng pagkita nito, no? Every sabi natin every month talagang kikita. So ganun, no? Why? Ay, how paano or paano pinropose or paano inalok sa mga Arabo? Parang sagutin mo lang. Kaya lang napapansin namin kapag nagsusulat itong mga appointees, parang very sensationalized. Parang ginagamitan nila ng napakaraming adjective, no? Ang napakaganda at napakauliran. Kahit pa si Mada Vloggers ganyan sumipsip kay pusa at kay Tambaloslos. Ang napakaganda at napakasipag at napakauliran ng nating pusa. As much as possible, wag gumamit ng napakaraming adjective. Yung pagdi-describe baga ng tao, magbalita ka lang. Ganun yun. Ay ako naman po, vlogger ako, no, nagbibigay ako ng opinion, hindi ako nagbabalita. So, karapatan ko mag-sensationalize. No, magsabi na, ang napakalaking tiyan na talagang mukhang matakaw kumain. At lumaklak, humipak ng smoke at magpulburon. At uminom ng mamahaling alak. Yes. Karapatan ko yun, no? Oo. Hindi naman ako newscaster. Pero yung mga nakaupo, ba't ganito magsulat? 40 taon mula nung bumisita si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Saudi Arabia, 40 years. So I guess he was just binata pa, like in his early 20s maybe, no? Ang huling pagkakataong, mali-mali din yung grammar. Ang huling pagkakataong isang nakaupong Pangulo ng Pilipinas ang nagtungo sa bansa. 40 years ago pa daw na may pumunta. Parang gusto nang iparating nang nagsulat nito. Kilala ko yung mga nandyan sa PCO. Nandyan si Bukangkang, nandyan si Teletabi, yung Amoy Kulob. May mga magaganda rin po dyan. Mas maganda pa kay Bukangkang. Yung beauty kasi ni Bukangkang ay parang ethereal, mga ate at kuya. Hindi common yung kanyang beauty. Pero yung iba dyan, mga magaganda talaga, Filipina beauty, no? Ganon. Meron pa dyan mga mukhang yung parang mukha silang Middle Eastern, Araba. May mga mukhang Araba din dyan, ang kagandang mga Pinay. Bakit kaya mga magaganda ang naka-appoint? Siyempre, PCO yan. Diba? They deal with communication. Sila yung press people ng Palasyo at ni Kuting. So, dapat beauty. Hindi ko lang alam kung bakit yung magsalita. Yung Teletabi ay mukhang amoy kulong. Anyway,
So, ang pagsusulat dito, parang pinagyayabang na, ay, after 40 years, may tumungtong na pangulo sa Saudi, sabi ha. So naniniwala kayo? After 40 years, may nakatungtong na presidente ng Pilipinas sa Saudi? Hindi nakakarating si Tatay Digong dyan at ang ibang pangulo sa Middle East? Ganun ba yon? Dinalaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Filipino community sa Riyadh upang sila... May isi-share ako sa inyo mamaya patungkol sa mga gather na ganyan. Ano? Ising pa ang mga taong bayan. Upang sila'y personal na personal, diba talagang may touch of, ano ba yan? Sensationalizing. Upang sila'y parang gustong-gusto daw talaga makadaupang palad ni President Marcos Jr. ang taong bayan o ang mga Pilipino dyan sa Middle East sa kanilang mahahalagang kontribusyon. Pinagtibay, blah, 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 blah. So, yan, hinighlight nga po ng some kind of, highlighter pen, itong unang paragraph or graph ng nasinulat ng PCO. Ano pa ba yung mga shinare dito? Ito yung mga proof na merong ibang pangulong nakatungtong. So, ang sabi kasi dito, after 40 years, may pangulo ng Pilipinas na tumungtong sa Saudi. 40 years daw mula nung huling bumisita si si President Marcos Jr. Isang nakaupong pangulo ng Pilipinas ang nagtungo sa bansa sa Riyadh. Riyadh ba to? Sa Saudi Arabia. Okay, ito yung article naman. Digong sa Saudi Arabia noong 2017. So kung 40 years minus 2023, that was like 1983 nung pumunta si PBBM sa Saudi. 1983, tama po ba? So binata pa siya noon at presidente pa yung tatay niya. Or maybe pumunta na rin ng Saudi noon si dating Pangulong Marcos, right? Yung tatay. Siyempre, hindi mapupunta si PBBM ng Saudi kundi kasama yung magulang, no? So after 40 years, pumunta daw ulit si PBBM. Itong article na to. 2017, si PRRD ay pumunta sa Saudi Arabia. 2 araw na state visit. Ayan, nagkakamay. Post ng RTVM Radio Television Malacanang. So state-owned or pag-aari ng gobyerno na television. Credible ang pinanggalingan ng balita. 2017 pala may tumungtong ng Pangulo. So a year after ng, di ba, ng pag-upo ni PRRD, bumisita sa Middle East. Ano pa to? May 2021, ayan ang petsa. Philippine Embassy in Saudi Arabia. 2021. So, 1 year bago ang eleksyon, mga ate at kuya. Right? Ito yung panahon na ako'y gumraduate, 2021, year 2021. And kahigpitan pa ito ng pandemic. Pero si PRRD nakapunta ng Saudi Arabia. Saudi Arabia's Crown Prince contacts Philippine President Duterte. Ano ito? About kafala system, yun nga yun, yung 2021. Ano to magsusulat ng presidential communication? Kinorek nila to Kinorek nila. Napahiya sila. Kasi nakalkal nga ni Miss Pebbles at ng mga, siguro, netizens. Ayun ang ganda-ganda ng archive ng PCOO or PCO na ngayon nung iniwan namin sa PCO si Miss Pebbles. Kasama si na Miss Mocha yata. Tsaka si Attorney Trixie. Fresh pa sa isip ng tao ito, ginagawa ninyong bobo ang mga tao. Pero hindi nyo talaga magagawa yon. Hello! PRRD was invited in 2017 by the 3 kings of Middle Eastern countries. First, from Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of Bahrain, and Kingdom of Qatar. It was a 1 week out of the countries. Ay taga PCO pala May archive, so may records. Hindi man lang makapagbuklat ng archive ang mga nasa PCO ngayon. Also, mag-google na lang kung ayaw buksan yung archive ng PCO, ang records ng PCO. Matagal naman na siguro yung Presidential Communications Office. So may mga records naman, pati nga daw si Gloria nakapunta na ng Saudi. Ano itong paghahambog ng mga lutang or mahina ang ulo, di ba? Bla 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 bla. Kahit hindi daw nakapunta sa Saudi, nakapunta naman si Miss Pebbles sa Bahrain.
isang Pilipina ang napas lang doon at inilagay siguro sa freezer. Remember that? Ang daing USEC at ASIC dyan, wala kayong, yun nga, undersecretaries, assistant secretaries, wala kayong editorial board to check. So, dapat may nagpo-proofread ng sinusulat, di ba? I-check. O kahit nga yung editor ng PCO or whatever, pag si USEC RQ Dizon Rodolfo, maririnig mo na yung kakatayin ko kayo. Gusto nyong pinipitin ko ang liig nyo, gusto nyong, wag kayo magsusulat ng hindi backed up by research and records, parang gano'n. Subukan nyo magsulat ng fake news, di ba? Or mga pambobolang sulat. At siguro yun yung kanilang editor-in-chief dyan sa PCO nung si Pangulong Duterte ang nakaupo. Ay, what about yung ngayon? So, gaano kalutang? Humingi ng sorry ang PCO dito nag-eratom sila. Ano ang ginagawa ng mga nasa palasyo? Makapagsulat laang ng pagpupuri sa Pangulo, okay na? Hindi na i-check? Parang nagbabrag kasi, apat na, sabi di ba gano'n? 40 taon. 'Di ba? Matapos na may tumungtong na pangulo sa gitnang silangan, 'di ba ganoon 'yon? Middle East, gitnang silangan. Nakapunta si PBBM Junior para personal na pasalamatan sa mahalagang contribution sa kuning-kuning thingy-thingy. Napahiya. So what does it say about sa mga pinaupo? Hindi sila dekalibreng tao. Ano ang kanilang qualifications? Hindi po porke graduate ng Ateneo or graduate ng De La Salle or paaral ng mag-asawa at napagtapos ay qualified na. Hindi pwede yan ang problema sa Pilipinas di ba? Pwede kang ganun talaga kukuha ng di ba, mag-hire or mag-appoint ng pagkakatiwalaan ang uupo. Kasi syempre, kailangan palagay ang loob niya. Diba? Pero ang tanong, okay, maglalagay ka ng labandera mo dyan, yaya ng mga anak mo, dahil mapagkakatiwalaan mo. Paano naman ang performance of duty? Ayan, ganyan. Nakapagsulat scope po, may nagsabi nga po, every time na magpa-publish yung PCO na yan ng article, parang sinulat lang ng high school. Mas magaling pa nga daw magsulat ang high school students. Kasi very mediocre, very ordinary, 'di ba? Parang natuto lang mag-Ingles or baka napagtapos na ng magjowa sa pag-aaral, yan na. So bukod sa sila pinagkakatiwalaan, ano ang kanilang trabaho? Yung iba ba daw ay bumubukang ka? Or may narinig tayo kay Queen Bojaquera, no? Can you confirm, dyan sa mga nasa palasyo na, ano ba yun? Kailangan ay, ano yung ginamit na phrase? Can you deliver? Actually, sentence na yun. Diba? They can deliver. Yun na bang qualification? Can you confirm na yun ang qualifications? Na you can deliver regardless kung ano ang kakayahan mo? May ganda pinag-uusapan dito, USEC ASIC position Kaya pala ang daming USEC at ASIC. Pumunta ako ng palasyo, ang kaharap namin mga magaganda, mga diyosang babae. Even Bukangkang is diyosa, mga ate at kuya, tangkad. Ganda manamit, makinis, ethereal beauty. Hindi siya maganda sa picture. Ay ballerina yun, di ba? Si Bukangkang, magaling magbalay-balay yun Magaling bumukangkang yun. Isplate kung isplate. Kahit ang kapal-kapal ng puwet. Sabi ang kapal daw ng puwet ni Bukangkang. Ang laki nga naman ng puwet ni Bukangkang. Kaka-split ay lumobo ang tiyan. Wala pang 1 year ang pagtira doon. Lobo. Take note, hindi lang lumobo ang tiyan. Ang dami pong nagtatabaan dyan. Pumunta kami ng October. Bumalik ako ng December. Kasi October last year, 1 year na pinatawag yung mga ensaymada. Kami yon. And then, December, meet and greet. Di ba? October, November, December. 2 buwan pa lang,
ang tataba na ng mga Yusek at Asek. Mamin kayo, mga taga-palasyo, nagtabaan kayo within 3 months. So, ibig sabihin, 6 months pa lang yun kasi June umupo si, di ba, si Pusa. June nagpalit ng term si Pusa at saka ang tatay natin, ang tatay Diggs natin. So, June hanggang December, 6 months pa lang na nakakaupo yung Pusa, yung kanyang mga inappoint, ay talagang namimintog na sa katabaan. Ay, pash-pash ng kain. Mga sosyalera, hindi nga daw nagkakanin yung mga yan, di ba? May mga pa-steak and what have you, mga steak, mga, ano ba yan? Yung itlog ng isda, ano ba yan? Caviar, mga ganon. Mga alak na mamahalin, laklak kung laklak, lafang kung lafang. May panlasa? Sana all. Nagtataka ako. Siguro yung mamahaling baby powder, nakakagana pa rin ng kain, no? Pero yung mumurahing baby powder, walang panlasa yun eh. Aba, ewan ko ba? Paspas sila ng lafang. Yung iba, na John Tessels. Iba yung nilalafang, baka hotdog, charot hotdog. Ano ba itong mga naka-appoint? Hindi makapagsulat ng maayos. Hindi na check, di ba? Kung ang mga ipinapublish ay backed up with previous records na galing sa archive ng opisina. Ano sa tingin ninyo ang kwalifikasyon ng mga nakaupo ngayon? Basta katiwa-tiwala lang, okay na? Or maybe, kapag bumubukang kang, okay na? Kasi sabi, pagkakasama sa biyahe, may mga bumubukang kang. Can you confirm? Ano ang qualifications? Makapagsulat, okay na? Or ang pinakamatinding, number 1 qualification is, they can deliver. Deliver what? Ano ang i-deliver? Baka yung ano. Diba? I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo dito sa ating mumunting channel.